Magandang buhay mga ka-agree. Ngayong araw po ay tatalakayin po natin yung topic tungkol po sa papasok na La Nina ngayong first quarter ng taong 2025. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Yung concern ko lang po kasi, ano kaya ang magiging kahantungan kalagayan ng ating mga lakatan ngayong first quarter ng taon pag pumasok na po yung La Nina. Yung inyong lingkod po dito ay may trangkaso pang konti, pero yung pagtatrabaho, pagbibisita sa farm, hindi natatapos. So yun po, bigyan po natin ng pansin tungkol dyan sa La Nina na yan. Ano kaya talaga magiging kalagayan ng ating lakatan pagdating ng mga oras na talagang puspusan na ang tama nito sa atin ngayong January, February, March daw, sabi po ng Pag-asa. So yun po mga ka-agree, what will be the action plan or what will be the future of our plants sa forecast po ng ating Pag-asa ngayong first quarter ng taon, para po sa mga magsasaka na gaya ko po. So sabi ko nga, in times like this, yun nga yung yung napakagandang kwento na pwede nating masabi sa inyo ngayong araw. In times like this, we don't need juicy fruit gum. Sorry po, nagpapatawa lang po ako. In times like this po talaga, yung pinakamalakas na kasangga natin, nakatulong natin bilang mga magsasaka, walang iba, hindi yung ating Panginoong Diyos na siyang talagang may likha na rin yung mga nangyayaring global warming, lahat ng disaster sa ating mundo. I know He is the one holding our world. So mga ka-agree, yan yung magiging encouragement ko sa inyo ngayong araw habang naglilibot-libot tayo dito konti sa ating lakatan farm na ito. Wala naman talaga tayong magagawa pag hindi tayo magtitiwala at hindi tayo bigay galang at saka magbigay ng importansya sa magiging will, sovereign will ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Ika nga, lahat po ng ikot ng mundo ay kontrolado ng Diyos. Pag anong gusto niyang mangyari, mangyayari. Pag anong gusto niyang hindi mangyayari, hindi po mangyayari. Yun po yung tawag doon, yung faith ng inyong lingkod po dito. Kuha lang tayo ng konting analogy po tungkol po sa nangyaring sunog sa California. Kunan natin ng konting analogy yun. Kasi nga, before those things happened sa California, yung wildfire na halos tumupok ng buong California, mga kaibigan, mga minamahal, mga ka-agree, alam po natin na halos walang naniniwala sa Diyos doon. May nangyaring palabas doon na yun na nga, nakita po natin sa mga daming vlog nating mga kaibigan, maging foreigner man o Filipino vlogger, that they mock God. Yun nga yung nangyari. Well, ako, of course po, ako ay naniniwala kasi napaka biblical po nun. Kasi sabi ng Lord sa Bible, do not mock God. Napakalaking commandment po yun, napakadelikadong gawain po nun sa isang tao. Sabi dun, do not mock God, for whatever the man sow, the same so he shall reap. Kung ano daw yung tawag dun, itinanim mo, yun rin talaga anihin mo. Babalik at babalik po sa'yo. Kasi napaka-delikado pong magsalita ng hindi maganda sa banal na pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga, andyan nga sa ating 10 Commandments, thou shalt not use the name of the Lord thy God in vain. So napaka-delikado po. Kaya nakikita po natin ngayon, yan na po talaga yung nangyari dyan sa California. Ba't na huwag tayong magpatagal dyan sa California na yan. So ito yung ating topic ngayon tungkol po sa La Nina.
dito po sa atin pananim, yun rin ang gusto ko rin sanang i-encourage sa ating lahat. Kahit anong mangyari po dito, huwag po tayong kakalas sa Panginoon, huwag po tayong sabihing mawalan ng pag-asa. Kasi pag yung pag-asa na natin nawala, sabi ng pag-asa, mayroon lang niya, pero dapat hindi tayo mawawalan ng pag-asa sa Diyos. Aahon at ahahon po yung Pilipino. Alam po natin yan. Kahit naman simulat sa Paul noon pa, ganyan po kalakas, katindi ay yung resiliency ng mga Pilipino. Dahil ang bansang Pilipinas po ay a Christian nation. Kaya sana yung panawagan po natin, huwag lang po yan sa bunganga. Dapat sa buhay po talaga natin, magiging totoong Kristiyano po na sa tayo lahat. Hindi lang pong panatang makabayan, kundi na panatang makadiyos talaga. Sa isip, sa salita at sa gawa, hindi lang po sa salita. Yun po yung ating encouragement sa ating lahat ngayon. Hindi lang yung message para sa inyo, para na rin po sa akin na kahit darating at darating yan, ay talagang ang magsasakang Pilipino ay tatayo at tatayo dahil he is standing with his God. Yun po yung message doon. Abay, nagbigay tayo ng konting sermon ngayong araw. Nako. Sa nakita po nating forecast po kasi ng Pag-asa, mga minamahal, mga kaibigan, mga ka-agree, yung tatamaan lang naman masyado ay yung eastern part ng ating bansa. Ibig sabihin po dyan sa mga Bicol region area, Samar area, kami po dito ay nasa Iloilo, medyo sa western part na, pero uulanin at uulanin po talaga tayo. Yung panalangin na lang natin na kahit darating po yan mga ka-agree, sana hindi po masyadong sobra-sobra na magbibigay na rin ng malalaking baha na kikitil ng mga buhay ng ating kapwa Pilipino. Sana ay tamang-tama lang. So, sama-sama sana tayong magdasal sa Panginoon na itong La Nina na imbis magiging trahedya yung dating sa atin ay magiging isang blessings. Kung paano ng Panginoon gagawin yan, we know He can turn bad things into blessings. So, ano lang po talaga, dasal at pananalig sa Panginoon. Wala naman talaga tayong magagawa pa at doon na lang po talaga. Yung ating faith po dapat naka-anchor talaga sa Panginoong Hesukristo. Para po kahit anong mangyayari, masisira man yung pananim natin, we know He is cooking something for us in return sa mga pangyayaring na hindi magiging maganda sa ating pagsisikap sa paggawa kung ano man yung form ng ating sources of income. Kasi yung farmer kasi iba kasi yung faith ng farmer compare po sa ibang nagtatrabaho. Yung mga workers natin na weekly, middle of the month or monthly nagsasahod, sila po kasi pag gumawa ng trabaho talagang may sweldo. Pero tayo kasing mga farmer hindi ganoon Kahit minsan buong taon tayong nagtrabaho, walang sweldo Pag nasira yung pananim natin, ako, talagang wala Kaya dapat yung faith natin as Christian farmers po sa Panginoon, dapat talagang malakas sa Panginoon. Dapat walang halong unbelief. So, yun mga kaagi, thank you so much. Sana ay nakapagbigay po tayo ng konting encouragement sa inyo. Darating man po yung La Nina, huwag po tayong kabahan. Huwag po tayong matawag doon. Magkakaroon ng malaking alinlangan dyan. Ipasagdas po natin. Bigay po natin sa Panginoon. Siya naman talaga lahat ang may kayang gumawa ng lahat ng mga bagay na magiging miracle sa ating buhay. Kaya po nung nangyari ulit doon sa California, yung mga nakakapanindig balahibo na tawag doon, na nangyari doon, sunog na sunog yung mga bahay, tapos may isang bahay na hindi nasunog, na lahat sa palibot niya ay puro sunog, pero yung kanyang bahay hindi nasunog dahil po siya ay isang Christian. So napakalaki po ng tulong sa isang taong may kinikilalang Diyos sa kanyang buhay. So once again, this is your friend Agritech Mix TV po. Maraming salamat po. Sana ay nakapagbigay po tayo konting kwentong makabuluhan sa inyo ngayong araw. Hindi po ito tungkol dito sa ating pananim masyado, pero tungkol po ito
sa ating faith sa Panginoon. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po. God bless us all. This is once again your friend, Agritechnics TV po, aka ATM TV. Hanggang sa muli! Don't give up.